Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 17, talata 1 hanggang 9. At sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoon. Kaya nga sa ating ebanghelyo, makikita natin na si Jesus ay pumanik sa bundok at isinama niya ang kanyang mga alagad na si Pedro, Santiago at Juan, at doon ay nagpakita si Moises at Elias, larawan ng lumang tipan. Si Moises ay kumakatawan sa kautusan at si Elias ay sa mga propeta. At sa ganitong tagpo ay nasabi ni Pedro, "Guro, mabuti po na nandito na lang tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa para sa iyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." At bakit kaya nasabi ni Pedro ito? Sapagkat sinabi sa ebanghelyo, nasabi ito ni Pedro sapagkat sila ay takot na takot. At ano ba ang kinakatakutan ng mga alagad? Kung ating babalikan sa mga naunang kapitulo ng ebanghelyo ni San Marcos, ay ilang ulit na ipinapahayag ni Jesucristo na siya ay papunta sa Jerusalem, doon siya magdurusa at doon siya mamamatay at doon din siya muling mabubuhay. Isa ito sa dahilan kung bakit takot na takot ang mga alagad, sapagkat sila ay papunta sa Jerusalem at ngayon lamang ay pumanik sila sa bundok. Kaya nga, kung titignan natin, bakit narito si Moises at si Elias? Sapagkat ang kautusan at ang propeta ay magaganap sa katauhan ni Jesucristo. At kailan magaganap ito? Pagpanik ni Jesucristo sa Jerusalem, sa kanyang pagkakapako sa krus, pagkalibing at sa kanyang muling pagkabuhay, sa misteryo paskwal ng Panginoon. At kung ating iisipin, bakit gusto na lang ni Pedro na manatili doon sa bundok? Sabi niya, mabuti na lang na nandito tayo. Magtayo na tayo rito ng kubol. Sapagkat si Pedro ay takot sa kanyang haharapin at sa haharapin ng kanyang Panginoon. Kaya nga, kung maaari ay tumakas na lang dito sa kasaysayang pupuntahan ni Jesus at manatili na lang sa isang lugar para makalayo roon. Ngunit alam natin na hindi sila nanatili roon sapagkat sila ay bumaba at pumunta sa Jerusalem. Kaya nga ang ebanghelyong ito ay tulong para sa ating lahat. Sa mga taong nais nang tumakas sa problema, mabigat na ang pinagdadaanan ng pamilya, kaya gusto na lamang iwan ang asawa at mga anak. Nahihirapan na sa pag-aaral, kaya gusto na lamang huminto at magpalit ng kurso. Nahihirapan na sa trabaho, kaya gustong maghanap ng ibang trabaho. At maraming halimbawa na maaari tayong masabi. Ngunit isa lang ang ibig sabihin ng ebanghelyong ito na tumutukoy sa buhay natin. Na nais nating magtayo ng kubol sa isang lugar kung saan tayo ay kampante, kung saan tayo ay hindi nahihirapan, kung saan tayo ay hindi papasok at magpapasan ng krus. At maaari itong gawin ng tao. Pwede niyang pamanhirin ang kanyang sarili sa mga makamundong kaligayahan. Pwede siyang lumayo sa misyon na ipinagkakaloob sa kanya ng Panginoon. Maaari niyang iwan ang bukasyon kung siya tinawag ng Diyos at magtayo ng kubol sa isang lugar na gusto niya o bumuo ng buhay sa isang kasaysayang nais niya. Ngunit isa lamang talaga ang kaganapan at isa lamang ang totoong magbibigay ng kahulugan sa ating buhay. At ito ang pagpapasan at pagpasok natin sa krus araw-araw. Sabi nga ni Jesucristo sa mga ebanghelyo, pasanin ninyo ang inyong krus sa bawat araw at sumunod sa akin. Sapagkat kung itatapon at itatakwil natin ang ating mga krus, kung tatakasan natin ang ating mga problema at suliranin, kung tayo ay magpapakalayo-layo, totoo ito ay isang buhay na walang krus. Ngunit ang buhay na walang krus ay isang buhay na walang kahulugan at isang buhay na walang kaligtasan.
Mahirap maging ama, mahirap maging ina, mahirap maging estudyante, mahirap maging pare, mahirap maging isang relihiyoso, mahirap maging matuwid at matapat sa trabaho. Lahat ng ating gawain ay may paghihirap, sapagkat ito ay mga krus na kailangan nating pasanin araw-araw upang tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Ngunit ang mabuting balita, ang krus ay hindi nagwakas sa kalibingan at sa kamatayan. Sapagkat ang kamandag ng krus, ang kamandag ng paghihirap at kabiguan ay winasak ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga ang bawat Kristiyano ay may pasan-pasang krus araw-araw. Ngunit ang krus na ito ay hindi krus ng pagdurusa, hindi krus na maluwalhati, maluwalhating krus ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Luwalhati